Okay. So, dito tayo. Present ako ng isa pa. Okay, lumabas na ba dyan? Okay. So, yan, no? So, ito yung discuss natin last time. Ano yung mga theoretical framework na ginawa niyo na. So, yung isa pa na hindi ko na is yung sa development of a hypothesis. So, hypothesis, maganda ito sa mga quantitative research na mga inferential. Kasi 'di ba gi-discuss natin last time ano yung mga klase ng research, descriptive, experimental, case study, qualitative. So basically, dalawang klase yung research, quantitative at saka qualitative. Can anyone repeat ano yung dalawang klase? Raise your hand. Sino yung maka-repeat yung sinabi ko lang ngayon? Okay, yes, Mr. Kali. Quantitative at saka qualitative. Okay. So, thank you. So, pag sinabi natin quantitative, we are dealing with numbers. So, imagine nyo, we are dealing with survey. Di ba, yung mga respondent mo, mapipili ng strongly agree. So, they are dealing with 1, 2, 3, 4, 5, ganyan. So, or satisfaction, or awareness, or behavior. So, may number. So, yon quantitative. Isa pang quantitative, kung may mga ekonomista dito, yung mga secondary information yung tinitingnan. Quantitative din yun. As long as numbers yung pinafocus mo. Pag sinabi natin qualitative, yung focus mo is parang interview. So you are dealing with not numbers but more on the characteristics, parang words, descriptions, no? So may iba, actually medyo mahirap yung qualitative. May magsasabi na, mag-quali ka lang, interview lang yan. Actually, mahirap siya kasi i-coding mo lahat ng sinabi niya, parang i-rephrase mo, tapos i-analyze mo, gagawa ka ng parang, parang unified na mga concept or theme or idea or mga ganon, tapos i-summarize mo pa siya. Then, ipa-subject mo pa siya into another coder. So, ikaw na researcher, ikaw yung nag-interview. For example, nag-interview ka ng 30, tapos, pagkatapos ng mga results and findings mo, ipa-verify mo ulit sa another coder. So, medyo mahirap yung qualitative. Sa quantitative kasi, more on statistician na diretso, no? So, especially pag may contact kang statistician, so, ibigay mo lang yung then i-analyze ng statistician, bigay niyo yung interpretation. Actually, parang yun na yung parang 50% sa results and discussion area mo. Parang 50% of your chapter 4 na results and discussion is yung galing sa quantitative interpretation ng statistician. So, ganun yung quantitative. So, dapat ngayon, alam mo na kung ano yung gagawin mo, ha? So, later on, since wala tayong pasok next week, gawin ko na lang kay makalimutan ko. Magsasubmit kayo kung ano yung gusto niyong design, no? So, research design, so gagawan ako ng submission bin. So, anong gagawin natin sa research design? So, you choose anong gusto mo, quantitative ba? Ano yung strategy mo? So, choose a strategy. Pag sinabi kong strategy, ano yung pipiliin niyo? Anyone? Raise your hand. Okay, Kali? Yung qualitative at saka yung quantitative. Okay, quantitative or qualitative. So, i-justify mo yung choice mo. Justify your choice. So, choose a strategy, quantitative or qualitative, justify your choice. So, for example, nakapili ka na. Ay, medyo, ma'am, kailan maganda yung quantitative? Kailan maganda yung qualitative? Actually, depende eh. Kasi kung exploring pa, for example, wala siya na concept, maganda din yung quantitative pero more on awareness, understanding. Siyempre, kasi wala pa siyang experience eh. So, more on awareness, knowledge. So, kung sa qualitative side din, maganda din yun kasi parang nagtatanong ka pa, ano ba yung, alam natin na may challenge, pero ano ba?
Okay, nagets niyo ba? Kasi sa qualitative, parang magsa-start ka sa what are the challenges of, for example, Islamic financial institution. So, hindi mo talaga alam ano yung challenges. So, parang ganun. So, um, parang i-explore mo siya. Sa quantitative, pwede mo din siya ma-convert into quantitative, like challenges. I-identify mo talaga financial support, ano pa, accessibility, availability, affordability. So, parang may scale. Tapos, i-Likert, check, 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 check lang ng respondent. So, ganon. So, pwede kang mamili ano yung gusto mo at saka anong strategy yung gusto mo at saka bakit siya justified sa research mo. So, yun yung titingnan ng panel sa chapter 3 mo. So, next, for example, nakapili ka na. Sino dito yung mag-quantitative? Raise your hand. Sige daw. Sino pa? Huwag mo na i-down ha. Tingnan ko yung ano. Sino dito yung mag-quantitative? Quantitative study, 1, 2, 3. Sino pa? 4. So, yung iba, Jamla, Muhammad Ali, hindi ka, Hafsa, hindi pa kayo, Mr. Kali, wala pang, ano, kung quanti. So, Ali, quanti? Quanti? Si Jamla, quanti din? Uh, qualitative ma'am yata yung ano, yung topic ko, ma'am. Question. Depende sa'yo. Depende sa'yo. Pero, So, quali? Pero pero actually, ma'am, pwede din sa mga quanti. Depende sa'yo. pero ma'am, mas kung pwede pong maging quantitative, mas maganda po kasi mas madali. Mas madali. Pero sometimes kasi, though mas madali, no, aaminin ko, parang mas madali yung quanti. Pero sa quali kasi, dapat, batanong mo talaga yung mga, yung perfect na mga respondents. Hanapin mo, then, may repetitive cycle lang siya. Depende din sa expertise ng advisor mo. Kung may magka-guide sa'yo sa qualitative aspect, sa qualitative na design, maganda din. Pero kung wala masyadong mag-mentor sa'yo, or yung advisor mo is more comfortable with quantitative, na you have to adjust, I think. So, depende, no? Depende sa usapan nyo yan ng advisor. Pero kung ikaw kasi talaga, as a researcher, yung sa atin kasi class, tandaan niyo ha, sa thesis niyo or any research, yung may controlling or deciding factor dyan is kayo as researcher. Na-gets ba yon? Hindi kayo pwedeng diktahan na, ganito na yung ipag-aralan mo. Hindi. Dapat ikaw talaga yung magpakita ng lead. Ikaw yung yung deciding factor. You have to let the panel feel that na ito talaga yung gusto mong pag-aralan. And please help me na mapag-aralan ko talaga ito. Anong steps yung gagawin ko? Anong design yung gagawin ko? Ano yung mas makatulong na maintindihan ko talaga yung gusto kong sagutan na research question. So, ganon. So, yan, no? So, quantitative tayo. So, mag-start tayo quantitative. Thank you. So, pwede nyo na ibaba yung kamay niya, no? So, sa quantitative, Excuse po ma'am. yes? Pwede po matanong. Oo. Ma'am, ano, pwede po ba early magpili ng ano, ng advisor? Magpili ng Yes. advisor? Walang ano. Yes. Actually, as early as now, pwede na kayong mag-approach ng advisor and panel members, char, para matulungan na talaga as early as now. 'Di ba? Kasi kung iisipin mo, kung tuloy-tuloy lang talaga yung pagpasok niyo sa mga subject niyo, mga mabilis na lang, ilang semester or next semester, baka mag-thesis na kayo or the next semester after this, mag-enroll na kayo ng thesis. So, mas maganda meron ng advisor. Pero kung hindi pa kasi siya na-enroll, na advisor talaga siya, some faculty members, ewan lang, kasi ako, okay, mas sa akin kasi, the earlier, for example, panel din ako, the earlier na maintindihan ko siya, the better, kaya mas marami tayong matulong or ganyan.
But I'm not sure with other faculty members kasi usually pag nag-a-advise or consultation, dapat parang connected na may loading sila, may subject loading sila, or kumbaga, they are well compensated or paid for that consultation or for that inquiry. Pero tanungin nyo lang kung may mga ano kayo na comfortable na, di ba? Pwede mong pasimple-simplehan lang na tanungin, pero to demand full attention na mag-submit ka sa kanya ng ganito, tapos mag-expect ka talaga ng feedback. Pag hindi pa naka-enroll yung thesis, medyo mahirap yun. Kasi definitely parang wala tayong ano na mag-demand kaagad ng feedback kasi nga hindi pa siya na-enroll. Pero for me, okay lang naman yung mga ganun, no? I understand mga pag earlier pa, but I'm not sure if me and the other faculty members are the same. No? So, pero kung may maisip na kayo, much better. And if mag-entertain na sila ng idea, much better. Ma'am, yung pagpili po ba ng advisor is kahit sinong ano po, faculty po sa sa BA? Yes, any faculty na qualified mag-handle ng graduate. So, talagang dapat minimum may master's degree. Hindi. Pag advisor talaga, dapat may doctoral degree talaga. Yung panel, dapat at least master's degree. Thank you po, ma'am. Mm-mm. So, ganun siya. So, dapat, may doctorate yung advisor niyo. Mm-mm. So, okay na tayo doon? Yes, ma'am. Mm-mm. So, dyan, no, going back, may nakashare pa akong hypothesis development dyan. Visible pa ba? Yes, ma'am. Okay. So, Yes, ma'am. dyan Yes, meron, thank you. So, dyan meron tayong hypothesis development. So, kung quantitative study, syempre, masteral na ito. So, hindi na ito yung simpleng descriptive statistics lang na parang mag-ano ka lang ng median mode, frequency. So, parang hindi na siya maganda, no? Parang assumed na siya na gagawin niyo yung descriptive statistics. Yung sa masteral, parang may mga inferential statistics, katulad ng magte-test ka ng hypothesis. So, may relationship ba? May significant difference ba? Pag tawag doon, pag may tinetest ka, inferential statistics. Tinetest mo yung hypothesis mo. So, yan, may hypothesis tayo. So, pwedeng if-then statements like nakalagay dyan, young women will be more likely to express dissatisfaction with their body weight when they are more frequently exposed to images of thin models in advertisements. So, yung hypothesis mo pwedeng, if young women are more frequently exposed to images, then they will be more likely to express dissatisfaction with their body weight. So, parang ganun yung pagka-state mo. Meron namang mga directional and non-directional hypothesis. Depende yan kung ano yung gusto mo, how you state your hypothesis, no? So, pwedeng positive, may tinatingnan talaga, yung directional is parang may kinukumpara ka talaga, no? Like, positive ba ito, negative ba, more, lesser, blah, blah. So, yan, no? For example, women are more motivated than men. So, talagang may direction. Non-directional, parang there is a difference between, so hindi mo talagang sinabi kung sino yung may more, sino yung may lesser. So meron din tayong sinasabing null and alternate hypothesis. So pag null hypothesis or H sub O, parang sinasabi mo na nire-reject mo. So for example, sa null hypothesis, parang sinabi mo it is presumed true until may statistical evidence. So for example, may nakalagay dyan ito. Makita niyo ba yung i-highlight ko? Yes, ma'am. Okay. So yan, basahin niyo dyan. Hypothesis example, advertising does not affect sales. Okay? So yan. So pag null hypothesis, kasi sabi mo, there is no difference
there is no relationship. So, ganun yung pagka-state. So, kung may mabasa kayo sa mga study dati, ay, bakit yung hypothesis namin dati sinabi namin, there is no significant relationship between ganito, ganyan. Null hypothesis yun. Pag alternate naman, parang nag-express ka ng opposite ng null na sinasabi mo, there is a relationship between two variables or there is a statistical difference between two groups. So, ganon. Ganon yung alternate hypothesis. So, yan, iti-test yan siya sa statistics. Okay, so meron tayong ano pa? Kasi more on quanti kayo. So, let's look at elements of research design. Though, i-touch na natin ito dati. No? So, sa research strategy, again, pwede kang mamili quanti or quali. Then, yan. So, parang blueprint ito. So, yan. So, tingnan mo ano yung strategy mo. Survey research. Okay. So, kung survey research, yun, magpapasurvey ka. So, yung titingnan mo, ano yung bang data collection method mo? So, pwedeng questionnaire. Okay. So, kung mag-questionnaire ka, ano-ano yung mga variables mo? Okay? Ano-ano yung mga variables mo? Which is, yun na dapat yung mga variables na i-include mo sa conceptual framework. Yung, for example, yung sa impulsive buying behavior, meron yung tatlong independent, diba? So, dapat yung questionnaire mo, may mga statements doon na nag-measure doon sa tatlo. For example, ano nga yung isa? Social ba yun? Environmental, social, and psychological po. Oo, yun. So, environmental, social, psychological. So, bawat isa sa kanila, sa questionnaire mo, dapat may mga sub-statements na i-rate ng respondent. So, ganon. So, sampling design. Ano ba yung sampling design, ma'am? Yung sampling design is, ano ba, probabilistic ba yan or non-probabilistic sampling design? So, hanapin natin. Saan ba yung sampling design sa book natin? Pagpakita ko sa inyo. Okay, so dito sa chapter 13. So, page 122 ito na. So, chapter 13. Makita niyo din? Nakikita na ba sa screen? Yes po. Okay. So, yan. So, ito yung sinabi ko kanina a while ago na dapat merong mga nakalagay na mga statements per variable. So, anong sinabi? Balikan natin na mamaya. Punta muna tayo sa sampling. Kasi pag na-decide nyo na mag-ano ako, quantitative ako, mag-survey ako. Next question, ilan yung survey mo? Okay? So, dito, para maintindihan natin ilan at ano yung sino yung bibigyan mo. Dito na side, the same pa rin tayo na chart, no? Because this is the research process. So, ito from the research process, nasagot na natin yung problem statement, naintindihan na natin yung purpose ng study mo, mag-describe ka ba, hypothesis testing, mag-explore ka ba. Okay? So, yan. Titingnan mo yung sampling design. So, dito sa unit of analysis, sino ba yung pag-aaralan mo? Mga individual, mga tao, dyads, mga teams ba yan? Groups, 2 or more people, organizations, mga organizations, MSMEs ba, mga or financial institution yung i-analyze mo, or machines, etc. Dito sa sampling design, population. Population, ito yung whole, no?
refers to the entire group of people, events, or things of interest that the researcher wishes to investigate. So for example, gusto mo dito sa yung setting mo is sa Marawi City, so your population is the Marawi City. Pero kung yung studyhan mo talaga is only the vendors in Marawi City, so yung population mo are the registered vendors, formal or informal vendors in Marawi City. So kung yung population mo is mga MSMEs sa Gensan, so yung mga nakalista lang din na MSME sa Gensan, hindi lahat ng tao sa Gensan yung pag gagawin mong population. It is on specific kung ano yung research question mo. Naintindihan ba yon? I-check daw natin. So, Ms. Kalimbo, ano yung population mo? Ano po ma'am, yung mga employees ng Provincial Government of Agusan del Sur po. Okay, very good. How about Mr. Kali? Ano po ma'am, yun sa mga employees po ng Bureau of Customs, stakeholders po. Tsaka yung mga stakeholder po. Pag stakeholders kasi, broad yan. Dapat naka-specify talaga sino yung stakeholders mo. So anyway, yung employees ng Bureau of Customs, ay sa example, sige daw. Kung sa Cagayan de Oro po, hindi naman po siguro broader yung mga stakeholders doon kasi yung sa mga nakalist lang po sila siguro yung mga brokers, importer at saka exporter po. Okay. So as long as na-identify mo sino-sino yung mga pagbibigyan mo. So, yun yung whole population mo. Then, the next would be the sample. Yun yung pinaka-diretso na lang tayo shortcut. Ito yung kagandahan pag yung mentor na yung nagdi-discuss, no? Kung pa sa normal reporting, kung tag-isa-isang chapter kayo, baka hindi pa natin ito matapos, no? So, sample, subset of the population. Sa research kasi, especially quantitative, a sample is enough. Kasi sa quantitative, depende sa sample mo. Kung probabilistic yan, talagang based on probability that the sample reflects the whole sentiment of the population, then yung result mo is generalizable. Ibig sabihin, you can make generalized findings, no? That, therefore, we can say that the employees of the kuan, no, have a higher awareness or blah, 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 no? So, ma-generalize mo. Pero kung yung sample na ginamit mo is not probability-based, so limited yung applicability niya. For example, nag-ano ka nga ng sample ng mga vendors, pero on a specific area lang. So, hindi mo masabi na yung vendors for 3 barangays would speak for the whole sentiment ng vendors ng Marawi City. Diba? So, titingnan natin dito. Ano yung mga sample data? So, yan, may nakalagay. Okay, ano yung mga parameters na titingnan mo? At saka yung representativeness. So, dito tayo, the sampling process. So, again, titingnan mo dito yung sampling design. Yan, nakalagay. Probability, sampling, elements of the population have some known, non-zero chance, or probability of being selected as sample subject. So, ibig sabihin, may probability na makuha, no? Non-probability, wala. Wala silang, walang specific or known na chance, no? So, sa anumang sample ng probability sampling, so, example ng probability sampling is, may mga percentage ka talaga. May mga kinukuha kang sample size based on known formula. So, yung ginagamit niyo dati sa undergrad na mga Sloven formula, actually hindi siya reliable. So, dapat the same formula lang din ang Sloven formula, pero si Cochrane formula. So, pag ma-compute mo yung sample size mo using, for example, the Cochrane formula, then,
it means na kung sino man yung kukunin mo doon, for example, out of the population na 100, so or 300, ma-compute mo using Cochrane formula na nasa mga 100, mga 70 plus siguro, i-compute daw natin. Sinong may dito, knowledge on computing sample size? So anyway, no, pwede mo ma-consult sa statistician. May formula kasi si Cochrane sample size. So, ma'am, paano kung hindi ko alam yung population? May formula din si Cochrane sa unknown na population. So, tingnan natin. So, margin of error, for example, we have 5%, 0.05. So anyway, no, ma-search nyo man yung sample size by asking your statistician kung ano. Pero usually kayo yung magko-compute niyan eh. May formula kasi si Cochrane. Yung titingnan niya yung precision level, yung confidence level, na recall niyo yan, yung ganyan, yung error rate. Dapat yung error margin natin, hindi lang pa sa 5%, ha? Kasi yung ginagawa ng iba is, tinataasan nila yung margin of error para konti lang daw yung respondents. Pero again, basic natin criteria sa research, hindi tayo lalampas ng 5% error. So for example, may population tayo na 300 for instance. 300 or 100 employees. Ilan ba yung sample size natin? So kung may 100 tayo, using Cochrane formula, 5% margin of error, confidence level of 95%, dapat makakuha tayo ng 80 respondents, 80. So, kunwari, meron tayong unknown, okay? So, unknown na sample size. So, may formula din siya, no? So may Z, may standardized Z na kasi eh. So depende, no? Depende, titingnan mo muna kung ano yung population mo. Kung may makuha ka bang, for example, sa Gensan, may makuha ka bang listahan ng mga MSME? So kung wala, unknown population. So may formula, i-search nyo lang, no? So yan, so it's part of the researcher na kayo din i-validate lang ng panel. Okay, so yan. So again, going back. So again, titingnan natin na ano yung mga klase ng sampling. So may tinatawag tayong probability sampling. So pwedeng unrestricted or restricted. So, yung pinaka-known natin na unrestricted is yung sinasabi nating simple random sampling. So, for example, meron kang, ilan ba yung estudyante sa BA? For example, meron tayong 1,000 students sa BA. Still, 95 confidence level, error tolerable rate ng 5%.
dapat makakuha tayo ng 278. Di ba? Ganyan yung ginagawa niyo sa thesis. Heart daw kayo kung nakaka-follow pa tayo. Okay. How about for the okay? Thank you. Okay, so yan, no? So, di ba sa thesis undergrad, ginagawa natin, especially pag estudyante, kung BA lahat yung population mo, kung ilan yung population ng students sa BA, 1,000, i-compute mo using Cochrane formula ha, hindi na pwedeng gamitin yung Sloven kasi yung Sloven, ano siya, questionable origin. Pero yung formula niya is the same with Cochrane. So, dapat kung may 1,000 students sa BA, dapat may sample size ka na 278. So, anong gagawin natin pag sinabi nating simple random sampling? Simple random sampling, tatayo ka lang dyan sa gate ng BA, kada may dadaan, bibigyan mo siya. Okay? So, wala kang pinipili, basta sino yung dumaan. So, ganon. So, questionnaire 1, questionnaire 2, hanggang darating ka sa questionnaire 278. Then you are done. That is simple random sampling. So every element in the population has a known and equal chance of being selected as a subject. So may known and equal chance na, pagdadaan ako doon, makakasagot talaga ako doon. May equal chance talaga. So wala kang pinipili, wala kang ini-exclude. Wala kang ini-include, wala kang ini-exclude. So, ganun siya si simple random sampling. So, ito naman yung mga systematic or ito yung mga tinatawag nating restricted. Kanina, unrestricted yon, no? So, ito, very restricted or complex probability sampling. Systematic sampling. So, systematic sampling, ito yung every nth element in the population starting with a randomly chosen element between 1 and n. So, ito yung usually ginagamit natin sa audit. 'Di ba, Miss? Nandito ba si Hafsa Derangaron? Nandito si Miss Hafsa? Yes po, ma'am. 'Di ba? Ganyan yung ginagamit natin, systematic sampling sa Yes. audit. Para sure talaga, no? Oo, baby. Oo. So, ganyan. Systematic sampling natin. Sorry po. It's okay. So, yun yung systematic sampling. Stratified random sampling naman. Anong sinasabi ng stratified random sampling? So, for example, yung population is the whole of MSU. So, gusto mo stratified. Dapat lahat ng colleges equally represented. So, dapat kukunin mo yung population ng lahat ng colleges. Example, BA 1,000, AGI 1,500. Then, all in all, total ng 17 colleges, let's say, 12,000. So, i-proportionate mo doon. Okay, so for example, BA 1,000 over 12,000 times 278 na sample size. So, ibig sabihin, pag sinabi natin stratified, talagang parang naka-distribute siya na talagang equally represented yung lahat ng college. So going back sa example ko kanina sa BA, so for example sa BA 1,000 yung population. Nag-compute ka ng sample size 278. Gusto mo stratified random sampling. So dapat yung sa 1,000 na population ng CBAA, i-identify mo ilan doon yung galing sa accountancy, galing sa economics, galing sa management, galing sa marketing, galing sa graduate studies. Okay? Pero naka-lodge na ngayon ng graduate studies kasi sa department. So, counted na kayo sa kanya-kanyang department na population. So, pag ma-identify mo yun, i-prorate mo. So, for example, sa accountancy, meron tayong, for example, 600 students. So, 600 students from the accountancy divided by 1,000 students of the whole CBAA, meron kang ilang percent? Compute nyo daw, ilang percent? Nashiba?
Yes po. Ilang percent yun? Yung 600 po sa 1,000. Oo. 60% po, ma'am. Okay, very good. So, yung 60% ng 278 na na-compute natin na sample size, ilan yun? Miss Hanifa. Hanifa? Or Steve? Steve Trujillo, magkano ba yung 60% no? 278. Or Ma'am, anyone who can answer. Ah, yes, Steve? Ma'am, nagko-compute pa po. Ah, sige. Mano-mano ba yon? Nasa 167, ma'am. Okay, so meron tayong 278 times 60%. Okay, magkano yon? 166. Okay, so more or less 167, tama? Kasi Yes po. 278 man yung sample size natin. So, ganyan yung stratified random sampling. So, yes, maganda siya kasi talagang, for example, MSMEs, no? Depende kung maraming sector yon, like sector ng ano ba yung mga MSMEs mo kung may classification. So for example, lahat ng MSMEs mo, 3 classification. Meron sa service industry, meron sa banking industry, meron sa ano pa ba yan ng mga industry, production or manufacturing industry. So for example, ganun. So i-prorate mo bawat isa katulad ng ginawa ko kanina, no? So yan. So, gi-chat ko dyan, no? So, yan. So, kung may sample size tayo, based on Cochrane, na 278, 60%, which is, magkano yun kanina? 167. 167 ba yun? Yes po. Oh, gi-chat ko din. I-pardon my may wrong spelling. So, sample size, kung based sa Cochrane at 178, kung mag-stratified sampling ka, dapat 167 doon galing sa accountancy. So, kung example, sa MSMEs, meron kang 40 na sample size or 30 na sample size, then 3 lang sila, di ba? So, pwedeng equally divided. Hindi talaga na lahat mo kukunin doon sa isang sector lang, no? So, ganun yung stratified, kung stratified. So ito, moving on, meron din tayong tinatawag na proportionate stratified or disproportionate stratified. Anyway, you can dig deeper on that kung yun yung gustong bet na bet mo. Meron din tayong cluster sampling. So, gi-divide talaga into clusters. No? For example, one big city, pwede mo i-divide into 3 clusters. Sa parang, depende, no? Kung paano siya i-divide. So, meron din tayong tinatawag na ito, non-probability sampling. So, yan, no? So, marami pang ways, pero yung pinaka-common is simple random sampling, stratified random sampling. So, kung gusto mo yung non-probability sampling, ito, wala siyang probability. Wala kang sample size na i-compute. Parang magsasabi ka lang na ito yung gusto kong, number of people. Pero, ma'am, ang question, acceptable ba yan, ma'am, na ako lang yung mag-decide, hindi na ako mag-compute ng sample size? Yes, in a sense, kung depende, titingnan ng panel kung nag-match siya sa research
objective mo. So for example, convenience sampling. So convenience sampling, pwedeng ano lang, kung sino lang yung convenient mag-answer ng questionnaire. Kung sino yung convenient na nandyan, mabigyan mo, convenience sampling yan. Next is meron tayong purposive sampling. So sa purposive sampling, may purpose ka. Bakit mo sila pinili? May criteria kang giset na pag na-meet yun, pwede silang kasali. So dalawang klase, meron tayong judgment sampling, meron tayong quota sampling. Pag sinabi nating judgment sampling, may pinili tayo na subject na alam natin best position siya to provide us with the information that we need. So for example, yung sa Bureau of Customs, may tinatanong ka, sila lang talaga yung gusto mong tanongin, like sa, sino ba, yung sa processing ng mga tao, or mamili ka, no? Or judgment sampling, yung tinitingnan ko, yung tinatanong ko is all about Mudaraba. Sino ba yung nag-study dito ng Mudaraba? Mudaraba, so titingnan ko yung mga tao na naka-experience na. So tatanungin ko, may experience ka ba sa Mudaraba? Wala, so hindi siya pwede ma-include. So ganon yung judgment sampling. So may mga criteria ka na siniset, owners ba yan? Sino ba yung bibigyan mo? So yung may mga alam sa business operation, yan. So that is judgment sampling. Limited lang or may category ka ng mga tao or respondent kung sino yung pagka-qualify. So that's judgment sampling. Quota sampling naman, nag-quota sampling ka lang. Like basta ito 100 business owners, ganyan. Quota sampling, nag-set ka kaagad ng quota. Okay, so yun, no? Yun lang yung mga common na mga dito. Ito, yung sa table 13.2, I want you to study on that, no? Balikan nyo kasi parang summary ito yung mga na-mention ko kanina, no? So, mayroon dyan, non-probabilistic, convenience, judgment, quota sampling, so ganyan. So, again, mamimili ka. Again, ano yung difference lang? Pag probability sampling, may higher chances ka to generalize the result. Parang sabihin mo, especially pag stratified random sampling, masabi mo na talaga na university students or college students in general have this ganyan na behavior, knowledge, awareness, ganyan. Sa non-probability sampling, limited, hindi siya generalizable. So, kung gagamitin mo is non-probability sampling, huwag ka talagang magme-mention sa results and findings mo na in general, so hindi pwede yun, no? Pag nag-convenience sampling ka, nag-judgment sampling ka, nag-quota sampling ka, dapat walang in general, the results of this study suggest walang ganyan, no? So, dapat limited. Dapat the way you discuss your findings, it should be in a tone na ina-accept mo din. Parang may ano ka ba? Parang kang may disclaimer. Hindi naman siya disclaimer. Parang the results of these findings is limited to the perceptions of vendors in ganito ganyan. Or the results of this finding is limited to the results of the employees of the provincial na ganito na office, the Office of Accounting, for example. So, ganyan. So, yan yung kaibahan ng probability sampling at saka non-probability sampling. Okay, so can you repeat? Ano yung difference nila? Who wants to repeat? What's the difference, main difference between probability sampling and non-probability sampling? Yes, Miss Khadija?
Ma'am, yung probability sampling can be generalized and then probability samplings is limited. It is like a judgment sampling. Okay, so very good. Okay, so sige daw, quick wrap up daw. Mga bonus points ito ha. Some example or mga na-remember mo na mga probability sampling. Who wants to raise their hands? Abdullah, kanina pa ito si Miss Nashiba kaya lang nauuna yung iba. Miss Nashiba, may... Okay. Stratified sampling po. At saka, yes, stratified sampling. For probability sampling, very good. How about for non-probability? Yun pong na-mention niyo po na judgment sampling at saka quota sampling po. Okay, so very good. So, yan, no? So, at least ngayon, alam nyo na kung ano yung sample, ano yung population nyo, naiintindihan nyo na, ay, ito yung thesis ko, ito yung population ko, ito yung approach ko on what sample to apply. So, yan, no? Sampling size na tayo. So, tapos na tayo dyan sa sampling. So, punta tayo doon sa isa pang importante, yung sa, ma'am, na-determine ko na yung respondent. So, magpo-float na ako ng survey. Sino mo sa survey dito? Raise your hands. Huwag niyo muna ibaba ha. Keep raising your hands. Okay, so how about for the others? Hindi kayo magsa-survey? Sige, ilagay na natin sa 4, no? So, ma'am, kung magsa-survey ako, paano yung questionnaire ko? Paano ko yun siya gawin? So, though alam na natin paano natin siya gawin sa undergrad, pero i-deeper pa natin ng konti, no? Yung knowledge natin. So, I will discuss to you today, anong gagawin natin sa survey or sa questionnaire? Okay? So, you may lower your hands na. Okay, so saan tayo? Doon tayo sa page. Chapter 12 tayo. So kung may open book kayo dyan, look at chapter 12. Measurement, scaling, reliability, and validity. So, ano ko dito? 200, ano daw yan? Before we go to the measurement, punta muna tayo sa chapter 9. So, open your textbook to chapter 9. So, meron tayong types of questionnaire. So, meron tayong personally administered questionnaire. So, ito usually yung ginagawa natin. So, tayo namimigay. Meron din tayo ngayon electronic and online questionnaire. So, ma'am, pwede both? Pwede din. As long as, ano mo talaga class, i-explain mo talaga sa data collection mo, paano mo ginawa yung personal face-to-face na survey at saka yung online Google Form survey. Dapat naka-explain doon. Para hindi na tanongin, no? Panel. Kasi yan talaga yung tinatanong ng panel eh. So, yan. So, meron tayong ito, questionnaire, nakalagay dyan. Ito, questionnaire, principles of measurement. So, categorization, coding, skills, and scaling, reliability, and validity. So, dito tayo. So, remember natin,
So, alam na natin ito, no? Dapat appropriate yung content ng question, sequence ng question, ano yung wording ng question, the language, baka masyadong technical. So, yan, no? So, dapat tingnan natin ano yung content, purpose ng question, language, dapat hindi masyadong technical, no? Or dapat medyo sensitive, no? Kung especially pag culturally sensitive yung question, no? Then, meron tayong type ng question. Ano ba yan? Open-ended question or closed question? Ano yung open-ended question? Yung magtatanong ka, do you have any recommendations or suggestions? Mga ganun. Open-ended. Si respondent yung magsasagot. In any way, they choose. Closed question is, walang choice yung respondent. Mamimili siya talaga doon sa choices na binigay mo. Strongly agree, agree, neutral, disagree, strongly disagree. So, closed question yun siya. So, I think hindi maganda pag may 5. Depende yan, no, sa opinion ng advisor nyo. Kasi pag 5, pag tinatamad yung respondent, hanapin lang niya yung neutral eh. So, again, no, the disadvantage ng may 5, parang depende kung tamad yung respondent, diretso na siya kung hanapin na ano yung gitna para safe siya, o, diba? So, mas maganda yung may 4 para, or 10, mas maganda yung 10 eh, para makita niya talaga yung effect ng choice niya. Kasi, parang maisip niya, pag 9 yung sagot, ibig sabihin 90% agree ako, di ba? Parang mga ganun. Okay, so yan, merong positively and negatively worded. So, so pwedeng positively like, I find it difficult, mga ganun. So, kung I find it difficult, syempre, yung 5 mo doon, kung 5 mo is very high, talagang very, very difficult. So, that's a negatively worded. Positive, like, I have been able to accomplish a number of different things. Sabihin, parang wala masyadong difficulty. So, kung mag-insert ko siya ng 5 na very agree, so it's a positive. No? So, yan. So, pwedeng positive, may negative. Depende na yan sa pag-code ng statistician niya. Yung ano lang, disadvantage lang ng combination is, yun na nga, pag tinatamad yung respondent nyo, tapos nagdiretso lang siya ng feeling niya lahat positive. So, diretso lang siya nag-encircle dun sa 10 na portion. Tapos, yung isang question pala doon is negative. So, ibig sabihin, very, very negative. O, diba? So, kung ano yun, kung tinatamad yung respondent, imbis na yung isip ng, parang ano ba, parang PR siya. Kung hindi ka kung idiretso mo lang, dapat basahin mo, no, per item. Positive ba ito? Okay, positive, positive, positive. So, it's okay na ilahat mo siya 10, no? Pero kung hindi pala siya, may mga negative pala doon, tapos though gusto mo na positive lahat, pero wala ka nang time, wala ka nang time magbasa, no? For example, sa mall, feeling mo satisfaction lang lahat. So, nagustuhan mo talaga yung pagkain mo sa restaurant. So, yung intention mo is to give a good review sa restaurant. So, kaya lang tinatamad ka na. So, i-encircle mo lahat ng 10. Then, just to find out na may negatively worded pala doon, like, the dish is not so tasty. Tapos nag-agree ka 10, o diba? So,
nadidefeat niya yung purpose na gusto mong magbigay ng positive review, pero nga, hindi mo siya binasang mabuti lahat ng tanong kasi nga tinamad ka na, diretso ka na nag-encircle ng 10 para may discount sa restaurant, may hindi ka nababasa ng mga negatively worded. So, depende sa inyo kung lalagyan nyo siya. Ang advantage ng lalagyan is yun, na babasahin talaga ng respondent. Yung disadvantage naman ng i-mix mo yung positive at saka negative, pag may mga respondent ka na hindi na nagbabasa, yung parang binigyan mo lang, tapos just for the sake na friends tayo, sige, 10, 10, 10, 10 lahat na hindi mo na ano. Ma'am, paano yung impact doon? Kung ganun, okay lang siguro, ma'am, hindi. Kasi pag i-test mo siya, mag-pilot testing ka, tapos may mga sobrang outlier. Kasi for example, 1 to 10, satisfied, high satisfaction talaga si customer. Tapos 9 and 10 is the opposite kasi negatively worded siya. Dapat expectation na sagot doon ng respondent is 1, pero sinagot niya pa rin 10. Sa pilot testing, mag-negative reliability result na yun siya. So, lalabas na hindi reliable yung survey mo, di ba? Sa pilot testing, magpa-pilot testing ka pa man first. So, dapat mapa-explain mo talaga sa respondent na basahin mabuti kasi may mga mixed na ano yan siya. Pero kung gusto mong walang talagang problema, idiretso mo na kung positive, positive, langon-langon para walang problema. So, depende na sa inyo, no? So, yan, kasi kailangan i-patest pa yan. Ano yung double barrel question? So, yan. Double barrel question, ibig sabihin, dalawa yung tinatanong mo sa isang bullet lang. So, parang nagtatanong ka ng, do you think there is a good market for the product and that it will sell well? So, parang dalawa yung tinanong mo. First, may good market ba para sa product? Second, mabebenta ba siya? So, kung yung inisip lang ng respondent is yung pinaka-last na question, since yun yung tumatak sa utak niya, so, pwede yung sagot niya yes, but in reality, yung sagot mo pala sa first question is no. So, dapat talaga separated siya. So, question 1, do you think there's a good market for the product? Second question, do you think the product will sell well? So, dapat ganun siya. So, ganyan, no? So, may mga iba pang sinasabi dito, social desirability. Again, so dapat talaga mayroong sensitivity sa mga questions niyo. Okay? So, yan. So, measurement. Saan na ba yung measurement? Kasi kayo na yung gagawa nito eh. Para alam niyo lang kung anong gagawin. Dito tayo sa, yun, yung usual ginagamit nyo, Likert scale. So, experimental design, wala mag-experimental design siguro dito, no? Wala mga scientists. So, nandito na tayo sa chapter 11. So, actually, for a basic beginner researcher, itong book na binigay ko sa inyo, marami na kayong maintindihan dyan, no? So, you're very lucky, no? Sa undergrad ko, and even in my master's, walang nabigay sa akin ng book. Wala, sariling sikap at tiyaga. Kasi, you know, sa Xavier, parang you are expected to be ready, no? So, magsabi lang ng ganyan. Tapos, ikaw na yung bahalang maghanap ng textbook. So, nahanap ko ito na textbook and ito yung gamit ko dati na naintindihan ko talaga. Kasi I was also a beginner dati. Kasi talaga tayo, magsa-start tayo sa beginner. Ang dami kong babies, wala namang baby ko na nagdiretsong nagmarathon agad. Talagang baby step yan, di ba? Sino yung may mga babies dito? Walang diretso automatic tumatayo na baby. Katulad din ng researcher, walang diretsong nagpa-publish agad.
Start talaga tayo sa intindihin natin ano yung ginagawa. So, yan. Paano ba natin mini-measure? So, dito na tayo na portion. Operational definition. So, operational definition mo, like, syempre, may definition man yan, di ba? Ano ba yon? For example, yung sinasabi natin, yung sa social, psychological factor. So, ano yung mga, paano mo, yung psychological factor na variable, paano mo siya gi-define sa study mo? It refers to the ganito, ganyan. For example, Ms. Kalimbo, ano ba yung psychological factors nga? Ano po ma'am, emotional response, perceived risk, at saka perceived urgency. Okay. So, kasi sa kadami-dami ba naman ng pwede mong i-define na psychological factor, yung sinabi ni Ms. Kalimbo, yun yung pagka-define niya talaga sa study niya. Diba? So, kung i-search mo, psychological factors, ang dami-dami, ang broad, ang dami-dami. Pwede kang magtingin sa Google, ang dami-daming definition. Pero yung the way na pag-define ni Ms. Kalimbo, kung paano niya gagamitin yun sa pag-study niya, yun yung sinasabi nating operational definition. So, katulad din ng sinabi natin na, ano ba yun? Yung sa hesitation to engage in al-amana. So, ano ba yung paano mo siya i-describe? Kasi pwede yung isang pangalan, isang term, for example, accessibility. Accessibility, ang daming meaning niyan kung i-google mo lang, di ba class? Pero paano mo siya ginamit sa study mo, yun yung operational definition. So, galing doon sa operational definition mo, doon ka mag-compose ng mga statement, paano mo siya ma-measure. So, yan. So, dito na tayo. So, operationalizing, yan. So, yan, no? So, meron tayong measurement. Okay, so yung may example dyan. So, ang ganda-gandang book nito, class, no? So, kung nagpa-reporting tayo dito, yung reporter dito talagang magandang chapter, yung chapter 11. May intindihan niyo talaga. So, depende, no? Yung, ito. So, na-operationalize mo na siya. Paano mo siya ma-measure? Okay, so paano mo siya ma-measure? Paano mo, for example, knowledge. So, very knowledgeable, no knowledge at all. So, mga gano'n, no? Yun yung ginamin. Paano mo siya i-measure? Likert ba? Okay? So, yan. So, scaling ito. Scaling. So, rating scales. I-rate mo ba siya? Paano mo ba naisip yung survey mo? I-rate ng respondent from no knowledge at all to very knowledgeable. So, 1 to 5 or 1 to 10. Ranking, paano mo ba siya i-rank? So, pwede kang looking at the choices below, please rank ano yung 1, 2, and 3. So, yun, pwedeng i-rank din yun ng respondent. So, meron tayong 4 types of scale. Nominal scale. Ano ibig sabihin ng nominal? Nominal scale is i-assign mo into 2 groups of categories. For example, male, female. Ganyan. So, pag yung question mo, sa survey questionnaire mo is parang sa demographic, kung nag-demographic ka, yung demographic profile, mga nominal scale kadalasan yun. Male, female, ano pa. So, kumbaga, mamili ka lang talaga dyan. Mutual exclusive siya. No? So, kung hindi siya male, female siya. So, gano'n. So, meron din tayong ordinal scale. So, ordinal scale, ibig sabihin may ranking. So, number 1, 2, 3, 4, 5. So, ganyan. So, usually, yung mga ginagawa nating strongly agree, ano pa,
does not agree or strongly disagree, ordinal yon. So ngayon alam na natin, no? So pag magtanong pala kami, ordinal scale yun. Ma'am, bakit namin kailangan yan malaman? Kasi sa mga statistical software nyo, sinong marunong dito ng SPSS? Raise your hand. Sinong knowledgeable ng SPSS or any statistical software? Walang knowledgeable na SPSS na may ano ba kayo, assignment na statistics. Paano yun? Papasagutan nyo. Anyway, bahala kayo, no? Or you can learn today, no? Ng SPSS. Kailangan yan siya yung scale sa SPSS kasi nakalagay siya kung anong klaseng scale or any software. Isang variable, anong scale yun siya? Nominal ba? Ordinal ba? Interval ba? So ito, interval. Ano ibig sabihin ng interval scale? So, interval scale, ibig sabihin equal yung differences ng scale. So, yan, no? So, equal yung magnitude. So, powerful din siya, no? Kaysa sa ordinal. So, may magsasabi na pag interval scale, for example, ma'am, paano yan? For example, nagpa-survey ako, tapos, during the analysis, di ba, yung psychological, naglagay ako ng 5 questions doon. Tapos, gimin ko sila. Tapos, yung psychological namin, gi-compare ko sa social namin, sa environmental namin, yun, yung mean mo doon, yung makonsider mo yung interval scale. So, yeah. Kasi it's for the average na parang ano yun? The mean, no? So, meron din tayong tinatawag na ratio scale. So, usually, depende kung wala pa akong nagawang study na gumamit ako ng ratio na scale. Okay. But anyway, depende baka kailangan nyo, no? So, ganyan. So, meron tayong mga samples dyan. No? So, yan, no? May example ng use of nominal scale. So, pag magtatanong ka, what's your gender? Nominal yon. Your department, yon. Ordinal scale naman, pag magra-rank ka. Okay? So, yan. So, ito, yun ang nga sinabi ko, pag Likert scale. Pero sa Likert scale kasi, formally, this is an ordinal scale. Okay? So, ito, formally talaga for some statisticians talaga, pag ginamit mo Likert scale, it is formally an ordinal scale kasi mamimili ka lang ng number. Pero the moment na mean mo, i-average mo yung result nito, magiging interval scale na yan siya. Then, we have the ratio scale. So, yan. Ano pa bang ibang importante dito? Mayroong Likert scale. Depende, may ibang scale yan eh. So, meron tayong ito. Pag matapos mo na yung survey mo, di ba may mga questionnaire ka na, ipa-validate mo pa siya, no? So, yung iba, item analysis, validity talaga. So, yung validity, yun yung tinatawag natin dito. Yan. So, ito. So, reliability at saka validity. So, yung sa questionnaire mo, masasubject talaga siya to reliability testing at saka validity testing. Pag sinabi nating reliability testing, gagamit tayo ng pinaka-common is yung Cronbach alpha. So, kung may mga naka-test na sa inyo ng internal consistency using Cronbach alpha, then
Yun yung minimin natin sa reliability. Pag sinabi nating validity, pwedeng dalawa yan. So, pwedeng content validity, yung parang i-komenta ng panel at saka ng advisor, at saka may tinatawag din tayong statistical validity. So, katulad ditong sa baba. Take note nyo ha, very important ito class. So, take note ito, chapter 12, figure 12.1. So, sa questionnaire nyo, dyan talaga naka-revolve yung pag-analyze. So, for example, dito, ito yung sinasabi ko sa validity, kung content lang. So, tinitingnan ng face validity. Tinitingnan ng advisor nyo or ng panel nyo, appropriate ba ito ng mga question? Understandable ba ito na question? Ano pa, culturally sensitive ba ito na question? So, yan. So, dito sa criterion related, meron tayong predictive, concurrent, sa congruent validity, meron tayong convergent and discriminant. Ito sila, makukuha na natin ito through statistical analysis. So, again ha, reliability testing, meron tayong Cronbach alpha. Validity testing, meron tayong dalawa. It's either content validity ng panel, so panel or expert validation. Ito yung tinatawag natin na panel or expert validation. Then meron tayong tinatawag na statistical validation. Okay, so again, can I ask someone for oral recitation? Ano yung dalawang i-remember natin sa questionnaire natin? It should be both. Sino pa yung hindi ko natawag? Sino mag-volunteer? Khadija? Miss Khadija? Ma'am, the questionnaire should be validate and reliable. It needs the validity testing and the reliability testing. Okay, so very good, no? Dapat ang questionnaire natin should be both reliable and valid. So, when we talk about validity, ano yung dalawang sinasabi natin dito? It should be both. Both content valid and statistically valid. Okay, so very good, Miss Jamla. Okay, so heart naman kay Miss Jamla, very good. Okay, so very good. So, yan yung questionnaire natin. No? So, I will share again another, I'll share another screen. Lumalabas na ba sa screen, class? Okay. So, yan. Balikan natin yung syllabus natin. So, naintindihan natin, no? Last meeting, yung research design. So, mamimili ka dyan. Anong gagawin mo? Mag-experiment ka ba? Pero sa inyo kanina, di ba? More on survey kayo. So, anong gagawin mo? Time horizon pala. Kasi naalam na natin itong unit of analysis, kung tao ba, grupo ba, organization, culture. Time horizon, pag sinabi natin cross-sectional, at one specific point. For example, this year, or may specific time ka na tinitingnan. Longitudinal is more than 1 year. Okay, so can repeat the time frame, dalawa. Iba naman. Sino pa yung Farhani Salak? Hello po, ma'am. Hello. So, Ma'am, Ma'am, yung time horizon po, ma'am, is, yung cross-sectional po, ma'am, is yun po yung specific year po siya. Parang, kumbaga po na, ano po yung specific time niyo po. Then, yung
Longitudinal po ma'am is parang within 1 year po, parang ganun po ma'am. Yung pagkakaget ko Okay, po. so very good. Pa-heart naman. Okay, so yun, no? So pag sinabi natin time horizon, pag sinabi natin cross-sectional, nag-gather ka ng data ngayon lang. For example, na-approve na yung proposal mo, nag-gather ka kaagad ng data. So nag-gather ka ng data, let's say, for 12 weeks. So yun yung cross-sectional. Pag sinabi natin longitudinal, multiple time frame. Okay, so parang siyang time series, yung longitudinal study. So, parang time series nga. So, inintindihan natin yung time series. So, mixed method, yun, may both ka, na cross-sectional at saka longitudinal. So, more or less, for me, from my experience, I have experience doing cross-sectional research and I've also experienced a longitudinal research. Magkaiba kasi yung statistical nila. So wala pa akong, I am doing now a mixed method. Yung both na cross-sectional at saka longitudinal. So depende sa inyo kung ano yung gusto niyong time horizon. Pero pag survey, usually cross-sectional. So diba, though alam natin na survey siya, pero the moment na ilagay mo yung word na this is a cross-sectional research. Di ba parang something new siya, parang something feeling mo bibigatin, but it just refers to the time horizon. Okay. Tapos, meron tayong the sampling. Okay, so parang nasabi ko ano yung mga important sa sampling, ano yung population, ano yung sample frame, ano yung design ng sample mo, probabilistic ba or non-probabilistic, ano yung sample size, ayan. Then, ito, primary, pwede kang magkuha ng primary at saka secondary data. Pag nagpapasurvey ka, primary data yon kasi ikaw mismo yung ng data. Pag secondary, galing ka lang sa mga credible sources, no? Like Bangko Sentral, o yun, secondary data na yun. So, basically, pag sinasabi natin survey yung data mo, it is ano yun? Is it a primary or secondary? Camille? Yes po, ma'am. Pag nagpa-survey tayo, yung data na makuha natin dyan, primary or secondary data? Primary po, ma'am. Okay, so very good. So, naintindihan natin ano yung primary, ano yung secondary data. So, again, pag primary, ikaw yung mismong kumuha ng data. Okay? Pag secondary data, nakigamit ka lang sa data na na-compile na ng iba. Ng BSP, for example, ng World Bank, for example, mga ganun. No? At saka yun yung i-analyze mo. Observation, hindi ko na masyadong yung observation kasi wala namang mag-observe dito, no? Kasi more on, itong observation more on scientific experiments, ino-observe mo yung subject. Diba? So, qualitative data, hindi ko din na masyadong since walang nag-raise ng qualitative data. Actually, mahirap yung qualitative research. Kasi sa qualitative research, gagawa ka ng theory, gawa ka ng model. No? So, sa quantitative research, gagamit ka lang sa construct na nasabi na ng mga ibang theory. Kumbaga may theoretical, may mga theories na ginamit mo para makuha mo yung mga variables. Yun yung kagandahan. So, qualitative, medyo mahirap talaga yung qualitative study. Kaya kung may magsabi sa inyo na interview ka na lang, madali, scam. Okay? Mas lalo na pag mag-mixed method ka, ang hirap ng qualitative data alone or quantitative data alone, gidoble mo pa na 2 martilyo na yon. So, for me, napaka-optimistic na mga students na magsasabi during proposal na mixed method yung gagamitin. Actually, natatawa na lang ako, but in reality, ang hirap-hirap ng mixed method. Kung gusto mo makagraduate, pili ka lang ng isa.
Kana mag-mix method kasi pagkatapos mo i-analyze yung quanti, i-analyze mo yung quali, mag-triangulation ka pa class. Kasi yung mixed method kailangan ng triangulation. Na iba na naman yun. So, kumaga tatlong ginawa mo na analysis. So, dito tayo sa statistical. So, yun. So, dito sa statistical, kailangan natin mag-sample ng syempre, ginawa nyo na ito no? Expected na ito sa inyo talaga actually. Pero kung ano naman, may makuhaan mo kayo ng SPSS, mag-sample tayo ng isa para maintindihan nyo lang. So, pwedeng maghanap kayo ng SPSS and during the break, next meeting, magbigay ako ng simple na data, tapos applyan nyo lang ng SPSS. So, ngayon, maghanap muna kayo ng SPSS, ha? Then, i-prepare ko yung data. Then, siguro lang tayo. Mag-a-assign muna ako, then mag-meet tayo. After, kailan ba? Sa April 27 pa tayo mag-meet. Kasi next meeting, hindi tayo makapag-meet So sa next meeting, may ibigay na ako na data set. Kung may mga alam na kayo ng SPSS, actually madali lang yung SPSS. Basta maka-install ka lang ng SPSS, marami sa YouTube paano gagawin, no? So you have to dan. Or kung may mga kakilala kayong statistician, pwede kayong magpaturo. So, magbigay ako ng data. So, nandyan tayo, no, sa syllabus natin kasi kailangan natin yung mga ANOVA. Okay, so magbigay ako ng assignment ng ANOVA. Okay, at saka correlation. So, dyan. Then, after statistics is, yun na, yung mag-synthesize na tayo ng written report. Okay, so ganun lang siya. So, parang all in all, binigay ko lang sa inyo yung whole picture ng research, no? Pero doon pa tayo doon sa mga research design part pa tayo. So, magbibigay lang ako ng data next meeting. Then, mag-a-assign ako kung ANOVA, regression ba, or magbibigay lang ako ng data, tapos kayo nang bahala mag-analyze. Magbibigay lang ako ng question. Then, i-justify niyo kung bakit yun at stat test yung ginamit niyo. Okay? But anyway, it's open, no? I will not limit you to discuss it with your statistician friends or whatsoever. Basta, importante maintindihan niyo personally talaga. Kasi though magbabayad tayo sa statistician natin, pero mas maganda na iintindihan natin yung statistics para ang advantage niya, pag naintindihan mo kasi yung statistics, parang if you look at the variable, parang makita mo kagad, itetest ko daw kung ano yung relationship dito. So, yung hypothesis ko, is there a relationship between hesitation or accessibility and the intention talaga to engage in Amana products, or maintindihan ko talaga kung may significant difference ba between young and old in the perception of free ba, or mga ganun, no? So, parang mas advantageous talaga pag may knowledge ka sa statistics. And the best way to do statistics is to personally experience it. Katulad ng ginagawa natin ngayon. So, if you can see, hindi ko kayo pinareport, kasi gusto kong ma-experience niyo yung pagre-research. Ma-experience niyo yung pag-conceptualize, ma-experience niyo yung paghanap ng problem, paggawa ng problem statement. Mas maganda yun kasi para maintindihan niyo talaga yung subject. So, the same with statistics, hindi ko na ito i-assign as reporting. Hindi ko kayo gagawin newscaster dyan sa mga topics na yan, sa mga statistics. Magbigay lang ako ng data, then over the next week, pwede kang magtanong, mag-consult sa mga statistician mo, or mas maganda personal learning talaga.
no? For my statistics, talagang personal ko gilearn. Nag-install ako and then nag-watch ako ng YouTube. Nagbasa ako ng statistic books. Oo, so ganun, mas effective siya, mas na-appreciate ko siya. Though nagbayad din ako ng statistician fee, pero at least naintindihan ko ano yung ginawa ng statistician sa study ko. Okay, class? So, yun ha. So, hindi ko kayo i-assign ng reporting dito. Or gusto nyo ito i-reporting. Depende kung gusto nyo. But for me, mas maganda i-experience nyo na lang yung ano talaga, experiential learning kasi ako eh. More on learning through experience yung concept ko eh. So kung report lang without physically doing it, parang feeling ko hindi siya effective. So parang nahuhulog lang siya sa newscaster reporting or baka ma-hassle pa kayo sa paggawa ng PowerPoint. Mas maganda na talaga yung may data akong ibigay, then install SPSS or any software data or whatsoever. Consult with your statistician friend, look at YouTube, learn how to do it. Basic lang naman na data lang natin. Okay, so may question ba? Wala na po siguro, ma'am. Yes, Miss Kalimbo? Ma'am, yun po bang SPSS is downloadable lang po ba siya sa Google or ano po? May mabili siguro kayo sa Shopee or sa Facebook pero mga crack version. Kasi medyo mahal yata siya kung bilhin siya legit. Parang mga ganon, parang katulad ng mga Adobe, lahat ng mga software na ginagamit natin ng mga crack. Pero may downloadable sa Google, pero trial lang. Pero na-try ko sa laptop ko kasi dati very heavy yung online na hindi mo siya magamit pag offline ka. Thank you, ma'am. Yung iba siguro dito nasa silent lang, alam na nila yung SPSS kasi may SPSS man sa college. Sa laboratory natin may SPSS. Miss Lax? Yes po, ma'am. I think meron po ako. Oh, so pwede kayo maghingi kay Miss Lax. Kasi nawala na yung sa Stata. Hindi ko sure kung ano kayo sa Stata, pero mas friendly I think yung SPSS at saka may iba pang ginagamit yung iba ngayon, R-Python. Yung iba SEM na talaga yung ginagamit. Maganda yung SEM, Structural Equation Modeling. Pero for a start kayo with SPSS. Meron sa college. Kung nandito kayo sa Marawi, pwede kayo mag-drop by sa college. Tanungin nyo sa Dean's Office. Magpakilala kayo na graduate student kayo. Maghingi kayo ng or makigamit doon sa SPSS nila. Pero kung may mga friends kayo na makuha nyo ng SPSS, maganda na yun. Then try, no? Though nagbabayad tayo ng statistician fee, pero maganda din kasi pag naiintindihan mo yung variable mo. Walang makaka-defeat doon, no? Though magbabayad ka pa rin, pero naiintindihan papagawa mo sa statistician, tama ba yung ginagawa niya, o diba? So mga ganun, may advantage, knowledge is power. And pag inshallah matapos kayo, ma-master mo yung statistics, pwede ka pang magiging statistician, o diba? So malaking income yung statistician kasi lately. So ako hindi ako never ako naka-experience magpabayad, pero tumutulong ako sa statistics pero hindi ako nagpapabayad. Depende kung may available time. Sa mga advicees sa undergrad, so pwede kong i-run lang, pero nire-require ko din sila ng statistician certificate. So mas maganda kasi yung alam mo because no one can fool you. Diba? So pwedeng sabihin lang ng mga bata na ganito ganyan, pero in reality parang alam mo na hindi siya or alam mo kung paano pa matulungan yung study.
So again, no, hindi ko na yan ipa-reporting sa inyo. It's kind of dragging kasi itong mga statistical, blah, blah, blah. Yan. Itong, mas maganda kung ma-test nyo na kaagad. Okay? So, hindi na natin yan siya, ano. So, I'll be uploading a sample, little data lang. Then, kayo na yung mag-run. Depende kung ano yung tatanungin. Maglalagay lang ako ng question. So, pwedeng ANOVA or ano. Anyway, discuss lang din natin pagbalik natin sa 27. Mas maganda kasi mag-discuss kung nagawa nyo na or may idea din kayo kaysa sa mag-discuss ako na in toto 0% talaga yung knowledge base ng audience. Di ba? Di ba parang mas maganda magsalita sa audience na nakaka-relate sa sinasabi mo. Agree? Agree tayo. Okay, so mas maganda mag-discuss pag yung students nakaka-appreciate sa mga technique na sinabi mo, yung students makaka-appreciate sa shortcut ng knowledge na i-share mo. Yung mga students kasi na zero knowledge base, hindi yun siya makaka-appreciate na yung sinishare na pala sa kanila is very valuable. Parang golden lesson na pala yun, no? So, mas maganda talaga ano natin. So, yun lang class siguro. Parang alas 11 na. May questions pa ba? Anyway, pwede nyo ito balikan, no? I-record ko man ito, i-upload ko lang din ito. So, next meeting, wala tayong pasok ha. Holiday. Di ba holiday sa 20? Holiday ba yun? Oh, Holy parang, Week po, ma'am. ay, oo nga, oo nga. Oh, so marami kayong plano for long vacation siguro. So, wala tayong pasok dyan. Basta mag-upload lang ako. Siguro sa Monday by 21, mag-upload ako. After the vacation. Siyempre, hindi ako mag-upload ngayon. Baka yun yung gawin niyo. Char. O, diba? So, enjoy lang muna. Pwede kayong gamitin niyo yung time niyo for YouTube watching. Pero sa 21 ko na i-upload. So, yan lang muna siguro. Mag-video document tayo. Lahat. Yay! Complete tayo. Smile! Okay, so thank you very much, class, for coming, spending time, okay, and learning as well. Okay, so you may go now, class. Thank you for coming. Class dismissed. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you po, ma'am. Bye, ma'am.